Talaga ba? Nangiinis na tanong nito sa kanya. Umagang-umaga ay nagawa pa nitong asarin siya. Oo naman, mabilis niyang sabi dito. Sabi mo hinawakan ni Carter ang kanyang kamay at bigla na lamang nitong inilapit sa bibig nito at hinalikan. Kung ganon, sabihin mo sa akin ngayon kung sino mas gwapo. Ako ang lalaking bida sa pinapanood mo kagabi. Bigla-bigla nitong tanong sa kanya. Napakunot naman ng noo si Jocelyn at biglang napabuka ang kanyang bibig upang sagutin ang tanong nito. Pag-isipan mo munang mabuting magiging sagot dahil pwede kitang parusahan sa magiging sagot mo, sabi ni Carter sa kanya na nagbabanta. Hindi naman naiwasan ni Jocelyn ang hindi mapangiti dahil sa sinabi nito at pagkatapos ay napapailing na sumagot. Siyempre, ang bawat lalaki naman ay may kanya-kanyang taglay na kagapuhan. Hindi nagtagal ay gumapang ang kamay ni Carter. At mabilis siyang kinilitin nito at hindi niya napigilan ang sariling hindi mapatawa. Dahil sobrang lakas ng kilitin niya, lalong-lalo na sa parte ng kanyang tiyan. Dahil nga mukhang wala itong balak na tumigil ay agad siyang nagmakaawa dito. Dahil tawa siya ng tawa. Oo na, gwapo ka na't ikaw ng pinakagwapo sa lahat. Sumusukong sabi niya rito, ngunit sa halip na tumigil ito, ay nagpatuloy pa rin ito sa pangingiliti sa kanya. Halos mapaubo na si Jocelyn ng mga oras na yon. Dahil sa sobrang kakatawa niya. Carter, tama na. Napahawak siya sa kanyang tiyan at pilit na pinipigil ang kamay nito. Tama na, sakit na ng tiyan ko kakatawa. Ilang sandali pa nga'y tuluyan na nga siyang tinigilan ni Carter na kilitiin. Pagkatapos nito'y sabay silang bumaba sa kusina upang mag-almusal. Nang matapos naman na mag-almusal si Carter ay kaagad tong naligo at nagbihis. At nagpunta agad sa opisina nito. Ngunit bago ito umalis ay tinanong pa siya nito. Dito ka lang ba sa bahay ngayong maghapon? Oo, wala naman akong balak na puntahan ngayon. Nang mga oras na yon ay hindi pa rin makapaniwala si Jocelyn sa mga ikinikilos ni Carter. Ibang-iba ito sa mga normal na araw at pakaramdam niya ay parang hindi ito si Carter. Makalipas lamang isang oras pagkaalis nito ay dumating naman si Kent sa kanilang bahay. Doon niya naintindihan ng lahat kung bakit nito tinanong kung nasa bahay lang ba siya maghapon. Uutusan pala nito si Kent na pumunta doon. Ma'am, pinapunta ako ni Sir upang ibigay sa iyong maliit na regalo. Bigla naman siyang napatingin sa likuran nito at doon niya nakitang ilang malalaki at maliliit na kahon na nasa likod nito. At pagkatapos ay hindi niya naiwasang mapataas ang kilay habang nakatingin sa mga ito. Sigurado ka bang maliit lang na regalo ang pinabibigay ni Carter? Tanong niya dito. Yun ang sabi ni Sir Ma'am Pero po pala, kailangan po muna namin ng ilang sandali bago namin ibigay sa inyong regalo ni Sir. Nakangiti pa rin sabi nito sa kanya na mas lalong mang ikinakunot ng noo niya. Ano naman kayang klaseng regalong ibibigay nito sa kanya at kailangan pa talagang ayusin? Napaka-misteryoso naman ng regalong ito. Pilit niyang pinagana ang kanyang isip kung ano ang posibleng laman ng mga kahon ngunit wala siyang maisip. Nilingon niya si Kent. Gaano katagal mong aayusin? Mga isang oras po higit pa. Napabuntong hininga na lamang si Jocelyn. Okay. Pagkatapos niyang sumagot ay pinanood lamang ni Jocelyn si Kent na nag-uutos sa mga tao na kasama nito. Nabuhatin ang mga kahon at dalhin sa pangalawang palapag ng bahay. May malalaki at may mga malilit na kahon at sa tansya niya ay nasa 100 kahong iyon. Mabuti na lamang at may mga kasama si Kent dahil kung ito lang mag-isa, ang nagbuhat ng mga kahon ay nasisiguro niya na baka abutin ito ng siyam-siyam. Dahil nga hindi niya matagalan ang panunood sa mga ito na nagbubuhat ng mga kahon ay minabuti na lamang ni Jocelyn na pumunta sa sala at nagbasa na lamang siya ng libro. Hindi niya namamalayan ay lumipas na palang isang oras. Bigla siyang napatigil sa pagbabasa nang bigla na lamang tumunog ang doorbell. Kaya napatayo siya sa kanyang kinaupuan at mabilis na tinungong pinto. Nang buksan niya ito'y laking gulat niya nang makita si Carter na nakatayo sa tapat ng pinto. May malamlam na ngiting nakapaskil sa mga labi nito. Bakit ka nandito? Hindi ba nasa opisina ka? Wala ka bang trabaho ngayon? Sunod-sunod na tanong ni Jocelyn kay Carter na nakatayo pa rin sa may pinto at nakatitig sa kanya habang siya'y nakatitig din dito na gulat na gulat. Umuwi ako para personal na ipakita sa iyo ang regalo ko. Sabi ni Carter sa kanya na nakangiti pa rin. Mabilis na hinawakan ni Carter ang kamay ni Jocelyn at inakay siya hanggang sa makarating sila sa pinto na isang silid sa pangalawang palapag. Nilingon siya nito at pagkatapos ay sinabing, pumikit ka.
Ano ba kasi yun? Tanong niya, ngunit sinunod niya pa rin naman ang sabi nito at pagkatapos ay naramdaman niya. Nahawak-hawak nito ng mahigpit ang kanyang kamay. Handa ka na ba? Handang-handa na. Mabilis niyang sagot dito. Tuluyan ang binuksan ni Carter ang pinto at inalalayan siya nito papasok. Sa silid kaya dahan-dahan siya naglakad. Nang tumigil sila sa paglalakad ay bigla na lamang itong nagsalita. Pwede mo nang buksan ang iyong mga mata. Pwede na? Sa totoo lang ay natatakot si Jocelyn na imulat ang kanyang mga mata dahil ayaw niyang masaktan at baka madismaya lang siya sa makikita niya. Kaya as in, sobrang bagal ng pagdilat na ginawa niya. Nang makita niyang nasa kanyang harapan ay halos hindi niya makapaniwala. Napaka-romantic at halos malusaw ang puso niya dahil dito. Ang kanyang mga mata ay nagniningning bigla at pakiramdam niya. Hindi totoo ang nasa harap niya at isa lamang panaginip. Hindi pa rin siya makapaniwala. Napakaganda. Masasabi niya na isa ito sa mga pangarap niya simula pa lamang noong bata pa siya. At ngayon ay nasa harapan na niya ito. Halos hindi siya kumurap dahil baka sa isang kurap niya ay mawalang mga ito bigla. Punong-punong buong silid ng napakaraming stuffed toys at iba't ibang klase ng mga manika. Ang iba'y malilitang, ang iba naman ay malalaki na halos malaki pa sa kanya. Napaka-realistic pa ng ilan at habang ginagala niyang kanyang paningin sa loob ay medyo nakabuka ang kanyang bibig sa sobrang pagkamangha. Ang mga manikang naroon ay mga usong mga manika noong bata pa siya. Naroon din ang mga manikang pinapangarap niya lang noon at inaasam na mapasa kanya pero ngayon ay nasa harap na niya. May mga limited edition din ng mga manikang mga sikat na anime doon at mga ito ay napakahirap bilihin. Sobrang mangha at tuwa ang naramdaman niya ng mga oras na yon. Nalulula siya sa sobrang damit kaganda ng mga ito. Hindi niya maiwasang mapaluha sa sobrang galak niya. Carter, sampalin mo nga ako. Baka panaginip lang ang lahat ng ito. Sabi niya kay Carter pagkatapos ng mahabang sandaling pananahimik. Bigla namang natawa si Carter dahil sa sinabi niya. Ano ka ba? Totoo ang lahat ng nasa harapan mo. At hindi ka nananaginip. Sa puntong yon doon na napakurap-kurap si Jocelyn. At pagkatapos napakusot pa siya sa kanyang mga mata. Kung sigurado ba siya sa kanyang nakikita. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay naroon pa rin ang mga ito at hindi nawala. Talaga? Masayang tanong niya rito dahil hanggang ngayon sa mga oras na yon ay hindi pa rin makapaniwala si Jocelyn. Napakarami at lahat ng mga ito'y paborito ko noon. Paano mong nagawa ito at bakit? Mahinang tanong niya dito. Hindi na rin niya napigil ang kanyang sarili at nagtatatakbo palapit sa mga manika. Punong-puno siya ng kaligayahan sa tila ba bumabalik siya sa kanyang pagkabata. Nagmukha siyang 5 taong gulang na bata at nagtatalon pa sa tuwa. Pagkatapos dumampot ng ilan at masayang niyakap ang mga ito. Sa kanyang mukha ay may maliwanag at masayang ngiti. At sa kanyang puso'y nag-uumapaw ang kaligayahang nararamdaman niya. Ilang sandali pa'y dali-dali siyang bumalik sa harapan ni Carter at mahigpit na niyakap ito. Salamat dito pero paano mo na lamang gusto kong mga manikang ganito? Samantalang makita naman ni Carter ang saya sa mga mata ni Jocelyn ay napaisip siya na sulit ang lahat ng ginawa niya para pasayahin ito. Kahit na may kahirapan ang ginawa niyang iyon ay at least ay napasaya niya ito ng sobra. Salamat ulit, sabi nito sa kanya, ngunit tinasa niya naman ito ng kilay at pilyang nagsalita. May bayad yan, sabi ni Carter at pagkatapos mabilis na itinuro niyang kanyang labi. Nakita niya namang nag-alinlangan si Jocelyn ng ilang segundo, ngunit pagkatapos ay mabilis din naman itong tumingkayad upang halikan siya. Agad niya itong niyakap at tinanong, Nasiyahan ka ba sa regalo ko, Mrs. De La Rosa? Nang marinig niya sinabi nito'y bigla na lamang nag-init ang kanyang tenga, pati ang puso niya. Sobrang sarap sa kanyang pandinig na marinig ito. Salamat Carter, salamat sa regalong ibinigay mo sa akin. Nang marinig ni Carter ang sinabi niya, bigla naman itong napasimangot bigla't bahagyang nalungkot. Anong tinawag mo sa akin, Carter? Tanong nito sa kanya. Ewan ko sa'yo. Sabi na lamang ni Jocelyn dito at pagkatapos hindi naman nakapagsalita. Nang nilingon niya ito'y wala pa rin kaimo-emosyon ng mukha nito at mukhang hindi pa rin ito masaya hanggang sa mga oras na yon. Napabuntong hininga na lamang si Jocelyn. Nahulaan na kaagad ni Jocelyn na gusto talaga nitong marinig ang salitang yun ngunit halos wala siyang lakas ng loob na tawagin ito sa ganoon. Matagal na rin silang kasal na dalawa, bagamat inaabangan niya na tawagin siya nito ng ganoon simula pa noong una. Isa pa'y gusto niya rin naman itong tawagin ito ng ganoon ngunit sadyang nahihiyalan talaga siya. Kaya niya hindi ito matawag-tawag.
Matagal niya na rin namang talaga yung pangarap na sabihin at yun na ang tamang pagkakataon na tawagin ito sa ganoon. Isa pa'y bagay na bagay rin ang paligid at ang emosyong nararamdaman niya. Lahat ay masasabi niyang perpekto. Ano bang gusto kaya nito? Pabulong? O yung sumisigaw siya para rinig na rinig nito? Sa totoo lang, kinakabahan siya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya at pakaramdam niya ay pinagpapawisan na rin siya ng palad niya. Napalunok siya. Sa kabilang banda naman ay alam ni Carter na nag-aalangan siya at alam din niya na kailangan niya itong bigyan ng oras at hayaan itong makapag-isip ng mabuti. Mas maganda na rin yon sa halip na pilitin niya ito. Kaya lamang ay ilang minuto nang lumipas at patuloy na lumilipas ngunit wala pa rin. Susuko na sana si Carter ngunit bigla na lamang nag-angat ng ulo si Jocelyn at tumitig sa kanya. "Salamat, mahal kong asawa," sabi nito sa malumanay na tinig. At nang marinig ito ni Carter ay bigla na lamang niyang naramdaman ang kanyang puso'y biglang bumilis ang tibok. Napatitig siya rito at hindi nakapagsalita ng ilang minuto. "Anong sinabi mo? Hindi ko narinig," sabi niya rito na sa totoo lang ay narinig niya naman pero gusto niya lang ulit na marinig ang sasabihin nito. Alam ni Jocelyn na inaasar lang siya nito para ulit-ulitin niyang sinabi niya. "Asawa," ulit niya ngunit syempre wala nang salitang mahalata. Sa puntong iyon ay medyo pasigaw na. Ngunit pagkatapos niyang sumigaw, namumulang buong mukha niya at kung titignan niya lang sigurong itsura niya, sa harap ng salamin ay baka kasing kulay na hinog na kamatis ang kanyang mukha. "Ganun sana, narinig ko na," sabi nito sa kanya at pagkatapos lang nitong magsalita ay lumapit ito sa kanya. Nang makalapit ay mabilis siya nitong inakbayan at binigyan ng isang halik sa noo. "Ang cute ngayon ng asawa ko." Hindi siya nakapagsalita. "Kailangan ko pa rin pumasok sa trabaho. Dito ka lang sa bahay ha? At hintayin ako hanggang sa makauwi ako," sabi ni Carter at pinindot pang kanyang pisngi. Pagkatapos lamang ng ilang sandali ay tuluyan na ngang umalis si Carter at sa napakalaking silid, tanging si Jocelyn lamang ang naiwang nakatayo doong mag-isa. "Asawa? Cute?" Tinawag niya nitong asawa at pinuri pa siya nitong cute siya. Ang lahat ba kaya ng iyon ay mula sa kaibuturan ng kanyang puso o napilitan lamang ito? Biglang napahawak si Jocelyn sa kanyang mukha at pagkatapos ay doon niya naramdaman na mainit nga mga pisngi niya. Hindi nagtagal matapos umalis si Carter ay nakatanggap si Jocelyn ng tawag mula kay Arman. "Iha, libre ka ba ngayon? May sasabihin sana ako sa'yo." "Dad, wala naman akong pupuntahan ngayon. Libreng-libre po ako." Mabilis na sagot niya rito. "Okay, sige. Magtatalaga ako ng isang tao para sunduin ka dyan." "Okay po, Dad." Pagkatapos na sabihin niyon ay binabana nito ang tawag. Doon naman napakunot ang kanyang noo dahil wala siyang alam na dahilan kung bakit siya nito pinapatawag at hindi niya maiwasan ng hindi kabahan. Bakit kaya bigla na lamang siyang hinanap ng daddy ni Carter at talagang pinaghanda pa siya ng taong susundo sa kanya? Mukhang planadong planado talaga nito na kausapin siya. Sobrang halaga kaya nang sasabihin nito at gusto pa isa personal pa nito sabihin sa kanya ang lahat? Mabilis siyang lumabas sa silid na iyon at pagkatapos ay nagbihis. Ilang sandali pa nga'y dumating na rin kaagad ang susundo sa kanya kung saan ay kaagad siyang sumakay doon. Tahimik siyang nakatingin sa labas ng bintana sa buong biyahe. Pagkarating niya doon ay nalaman niya na naroon din pala si Leticia kaya mas lalo pa siyang nabahala at kinabahan tuloy. Sa mga nakaraang taon ay mabibilang na lamang sa daliri na makikitang dalawang ito na magkasama maliban na lamang sa mga importanteng mga okasyon. Nang makita niya ito doon ay alam niya na kaagad na napakahalaga ng bagay na sasabihin ng daddy ni Carter sa kanya. Dahil magkasamang mga ito, hindi ito simpleng bagay lamang. "Ma," nang makita niya si Leticia ay kaagad niya itong binati. Kaya lamang malamig siyang sinulyapan nito at nagsalita. "Umakyat ka na, kanina ka pa hinihintay ng daddy sa study room," sabi nito at nakapaskil ng bahagyang ngiti sa labi. "Sige po," mabilis nitong sagot sa kanya at nilampasan ito at nagdare-derecho sa hagdan. Habang naglalakad paakyat ay pabilis ng papilis ang tibok ng puso ni Jocelyn. Sobra siyang kinakabahan. Nang makarating sa tapat ng pinto ay huminga na muna siya ng malalim bago siya kumatok sa pinto. Hindi nagtagal, isang malalim at malakas na tinig ang dumating mula sa loob. "Pasok ka, iha." Dahan-dahan naglakad papasok si Jocelyn at nang makalapit siya sa harapan nito ay kaagad siyang nagtanong. "Daddy, may problema po ba? Bakit po niyo ako bigla-biglang pinatawag?" Agad niyang tanong dito na hindi na nagpaligoy-ligoy pa. "Iha, umupo ka na muna bago ko sabihin sa iyo ang lahat."
Tinuring tong upuan sa harap ng mesang kinaupuan nito. Agad naman siyang sumunod sa sinabi nito. Pagkaupo ni Jocelyn ay kaagad na ibinuka ni Arman ang kanyang bibig upang mag-umpisang magsalita. Nitong mga nakaraang araw, paano ka tinatrato ng magaling kong anak na si Carter? Agad na tanong nito sa kanya. Bagamat gulat siya sa tanong nito ay kaagad namang nagawa ni Jocelyn na sumagot dito. Mabait naman po siya sa akin, Dad, sagot niya. Idagdag pa na inaalala niyang lagay ng relasyon nila. Nitong nakalipas na araw ay mukha namang may pagbabago si Carter at mukhang sinusubukan nitong aralin na mahalin siya. Sa pinapakita nito sa kanya ay nabuhayan siya ng pag-asa. Iha, gusto ko lang sabihin sa'yo na kaming dalawa ng mami mo ay kakampi mo. Huwag kang matakot at magsabi sa amin kung sinasaktan ka ni Carter. Dad, hindi naman niya ako sinasaktan. Mabilis na sagot dito. Kahit na ano man ang maging takbo ng relasyon nila ni Carter, hindi niya ito sisiraan sa harap ng pamilya nito. Kahit na minsan, oo, nasasaktan nga siya nito ay palalampasin niya ito at hindi niya kailanman dapat nasabihin sa magulang nito. Napabuntong hininga naman si Arman nang marinig nitong sagot niya, tinignan siya nito ng may pag-alala sa mga mata. Sa tingin mo ba hindi namin alam kung anong ginawa ng bastos na ito kamakailan lang? Ibig sabihin palagi mo na lang siyang pinagtatakpan sa mga ginagawa niya. Dagdag nitong sabi sa kanya. Hindi mo malang magawang magsumbong sa amin ng mga pinagagagawa niya? Nang marinig to ni Jocelyn ay wala siyang ibang nagawa kundi ang magyuko ng ulo at hindi na lamang nagsalita. Mahal niya ito. Siyempre normal lang na pagtakpan niya lahat ng ginagawa nito, hindi ba? Dad, alam kong inaalala niya lang ako ni Mommy. Pasensya na po kung tinagos ko sa inyo ang lahat. Mabilis na paghingi niya ng paumanhin dito. Tama si Lolo, masyado kang mabait kaya matagal mo na siyang pinagtatakpan. Ilang araw lang ang nakakalipas, binigyan niya si Roxanne ng ingranding kaarawan. At nalamin namin ng tungkol dito pero wala ka nang dapat pang alalahanin. Dahil gumawa na ng paraan ng mommy mo para mapalayo to sa inyo ng mga ilang araw. Kaya pala nitong mga nakaraang araw ay hindi ito nanggugulo sa kanila ni Carter ay dahil pinailis pala to. Bigla tuloy naisip ni Jocelyn ang tawag ni Roxanne kay Carter kagabi. Marahil ay kaya ito tumatawag kay Carter upang magpasundo dito kung nasan mang lupalop to ng bansa. Nang mga oras na yun, bigla na lamang nilabas ni Arman ng isang sobre mula sa drawer at inabot ito kay Jocelyn. Tingnan mo ito. Sabi nito. Ang unang pumasok sa isip ni Jocelyn ay baka ito isang bagay na iniwan ng kanyang lolo para sa kanya kaya kagad niya itong binuksan. Ngunit nang makita niyang mga larawan sa loob ay kagad nalalaki ang kanyang mga mata at hindi siya kaagad nakapagsalita. Natulala siyang napatingin sa mga larawan. Dad, itong mga larawang ito, totoo ba ang lahat ng ito? Gulat na tanong ni Jocelyn at hindi makapaniwala habang nakatingin sa mga larawan na sa mga oras na yun ay nakakalat na sa mesa. Ang lahat ng larawan ay larawan ni Roxanne. Bagamat alam niyang hindi ganun kalinis si Roxanne, hindi niya pa yung inaasahan na magiging ganun ang ugali ni Roxanne sa buong bansa. Sa lahat ng mga larawan ay naroon si Roxanne at may mga kasamang lalaki. At hindi lang yun dahil paiba-iba ang mukha ng lalaking nasa larawan. May mga nakayakap ang mga ito sa isa't isa kung saan ang kayakap nitong lalaki ay punong-puno ng tattoo, ang buong katawan at halos magkahalikan na. Sa dami ng larawan na yun ay wala man lang magandang kuha, hindi napakalalaswa ng mga to. Ang lahat ng larawang nandito ay puro si Roxanne, sabi niya. Ilang sandali pa nga inipon itong mga larawan at muling nilagay sa loob ng sobreng mga tot saka inabot ang sobre kay Jocelyn. Ngayon, ibibigay kong lahat ng ito sa iyo at ikaw nang bahala sa mga ito. Gusto kong gamitin mong mga ito sa pinakadapat na paggagamitan. Lagi mong tandaan na ano man ang desisyon mo ay lagi kami nakasuporta ng mommy mo sa iyo, iha. Agad namang napakunot ang noon ni Jocelyn nang marinig niya ito. Ibibigay po ninyong mga ito sa akin? Muli niyang tanong dito. Oo, gusto kong iwan na sa'yo ito dahil kung sakali mang hindi na talaga, may sasalba pang pagsasama niyo, ay baka magamit mong mga yan para mapanatili pa si Carter sa piling mo. Dad, total naman ay binigay niya na sa akin ng mga to. Pwede bang ako nang bahala sa mga to? Seryosong tanong ni Jocelyn dito. Maingat naman na tumango si Arman sa kanya't pagkatapos ay sinabing, Oo, ikaw nang bahala dyan, iha. Kung ano man ang gawin mo sa mga yan ay nasa sayo na yon. Mabilis na sabi nito sa kanya at nang marinig to ni Jocelyn, ay mas nakahinga siya ng maluwag. Dad, nakita na ba ni Carter ang mga larawang to? Agad naman itong napailing sa kanya. Hindi pa, iha. Ganun po ba? Kung hindi pa niya ito nakikita ay mas mainam nang hindi na niya ito makita pa. Mabilis na sabi ni Jocelyn dito. Nang matapos magsalita si Jocelyn ay mabilis niyang dinampot ang sobre.
na nasa mesa at ginamit ang kanyang dalawang kamay at ang buo niyang lakas at pinunit ang mga ito sa harap mismo ni Arman. Nang makita naman itong ginawa niya, kaagad na nagulat ito. Hindi siguro nito lubos akalain na pupunitin niya mga yon sa halip na gamitin niya at ipakita kay Carter para tuluyan na nitong tigilan si Roxanne. Iha, hindi mo ba naisip niya ito na lang ang tanging magagawa namin para maisalba pang pagsasama ninyo? Tanong nito sa kanya na makita nitong pinunit niya ang mga larawan. Dad, salamat sa pag-aalala pero nakapagdesisyon na po ako. Sagot niya dito at pagkatapos ay mas pinagpira-piraso pang mga natitilang larawan sa kanyang kamay hanggang sa halos hindi na ito mabubuo pa. Pagkatapos niyang punitin ang mga ito, pinapatitig siya dito. Dad, salamat sa inyo ni Mommy. Alam kong napakabuti ng intensyon niyo at alam kong ginagawa niyo lamang ang lahat ng ito para sa aking ikakabuti. Sabi niya at pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Kaya lang ayokong panatilihin ang kasal namin ni Carter dahil lang sa ganitong paraan. Kung magkakaroon kami ng damdamin sa isa't isa ay napakaganda nun, hindi ba? Pero manatili siya sa akin sa pagsira sa imahe ni Roxanne sa kanya ay mukhang hindi naman tama, hindi ba? Dagdag pa niyang sabi dito. Ang kasal na walang pag-ibig na namamagitan sa dalawang mag-asawa ay para lang sinasakal mo sarili mo na palagi, hindi ba? Isa pa, kung dumating talaga ang araw na mapagod ako sa kanya dahil wala naman siyang damdamin sa akin, ay sa tingin ko, ang pakikipaghiwalay ang pinakamagandang gawin para sa ikakabuti naming pareho. Sabi niya rito. Alam niya na maintindihan nito ang punto niya. Dahil katulad nito wala din itong pagmamahal sa asawa nitong si Leticia. Kaya rin sila naghiwalay. Napabuntong hininga ito. Wala na akong magagawa pa kung yan ang desisyon mo, Iha. Hindi kita pinipilit pero umaasa pa rin ako na sana ay maging maayos pa rin ang pagsasama niyong dalawa. Dad, huwag kayong mag-alala dahil magsisikap ako manatili kaming magkasama. Sabi niya rito at pagkatapos noon ay tuloy na nga siyang nagpaalam dito. Papaalis na siya sa mansyon nang hindi niya inaasahang makasalubong ang pinsan ni Carter na si Cathy. Sa pagkakataong iyon ay mas mukhang mabait ito ngayon at nginitian pa siya. Pero dahil alam niya na pilit lamang ang ngiti nito ay hindi niya ito nginitian. Ayaw niya makipagplastikan dito. Alam na niya kaagad kung anong sadya nito kung bakit ito naroroon. Nasisiguro niya na manghihingi ito ng suporta sa pamilya De La Rosa dahil alam niya na kung walang tulong ng pamilya ay tsak na hindi mabubuhay ang mga ito, lalo na't napakaluho ng mga ito.